So, for the next 3 hours and 30 minutes, ito yung magiging bahay natin. Ito na yung aming upuan. Actually, hindi siya upuan. Di ba sabi namin sa inyo parang double deck siya? So, ito yung itsura niya. Dito kami ni Enzo sa may itaas pareho. So, tara na. Akyat na tayo. First time na naman tayo ng India. Struggle is real, guys. Yeah. Kamusta? Habang hirap umakyat. Kaya dapat kapag naglalakad kayo, tumitingin kayo. Kasi kapag hindi may matatapakan kayong jackpot, para kayong nanalo sa loto. Tapos manghuhula ka kung ano yung jackpot na yun. Hello, Melgoers all over the world! Kapag ka naiisip ninyo ang Indian trains, umamin kayo, ang naiisip nyo kaagad, mabaho, magulo, siksikan. In this episode po, 2 klase ng trains ang ipapakita namin sa inyo. Pero sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At sa mga gagamit naman po ng Klook, please pakigamit nyo po ang aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just Nandiyan na tayo sa may train station. So, ang in-expect namin, may hirapan kaming hanapin. Pero no, pagpasok namin, ito kaagad yung platform namin. Andito lang kaagad yung entrance. So, ganyan lang siyang kasimple. And it's 5:25 a.m. Yung train namin going to Agra is 6 a.m. So, titignan natin kung malilate ba siya or on time ba siya. So, ang sasakyan nga pala namin ay express train, which is 1 hour and 50 minutes lang. Nasa Agra na tayo. So, ito yung kanilang train station, guys. So, nakikita nyo, di ba? May mga natutulog lang. Nandito lang sila, naglalatag. And then, by this time, wala pang 5:30, ganito nang karami yung tao. And eto naman si Enzo. Meron kaming na-meet na American. So nakikipag-chikahan sa kanya. Ako, I'll go for vlogging para hindi ako mag-nosebleed. So ito yung platform niya. Pero ganito nang karami yung tao, guys. At 5:30, ito na yung train namin. Dumating na siya. So, on time. Actually, advance yung pagdating ng train. Pero tignan naman natin yung susunod kung aalis ba siya on time. So, yes, nandito na siya sa may platform ng 5:30. Pero tignan natin kung aalis talaga tayo ng 6 a.m. So, let's see. Ang haba niya. And meron siyang number every cart. Cart ba tawag dyan? Meron siya dyang letter. So, kailangan nyo siyang sundin. Kasi para siyang may seat number. Kami ay C2. So, nandito na tayo. C5. It's C5. So, hahanapin lang natin yung seat. Ito na tayo sa may C2. Ayan. Ito yung C2. So, pasok na tayo. Kasi dito kami sa may loob ng train. So, ang aga-aga, puro katangahan na naman yung nasa pinaggagawa namin. So, ganito kasi yan. Doon kasi may ticket namin, nakakita kami ng M41 at M31. Tapos, pagtingin namin sa mga train, merong nakalagay na letters at saka number. So, parang C1, C2, A1, ganyan-ganyan. So, inisip namin, baka ano kami, letter M. Tapos, yung 41 tsaka 31, nakala namin seat number. So, di ba, imbar na pa ako kasi pinaghiwalay pa kami ng upuan. Sabi ko, ano ba naman yan? Pinaghiwalay pa kami. Sa layo pa ng pagitan. Oo, 31 tsaka 41. Hanap kami ng M. Wala namang letter M. Nakakaloka. So finally, nakita namin, letter C pala kami kasi may nakalagay na C2. So pasok kami rito sa may C2. Pagpasok naman namin sa C2, hinahanap naman namin yung seat namin, 41 tsaka 31. Hindi din. Yun pala, na-realize namin na yung M41 tsaka yung M31, Ano wala siya? M41, male 41, das male 31. Ages pala namin siya ni male. at saka yung gender. So, nakakaloka. So finally, nandito na kami. Ang seat number namin ay 13 and 14. Ayan. Mag-mic muna tayo for today's video para hindi tayo makaabala kasi medyo marami-rami na rin yung nakasakay. And then, syempre, maya-maya. Ito yung first time natin gagawin. Magti-train tour tayo. Ito na yung pinaka-sit namin. So actually, to be honest, komportable siya.
So, ayan siya. Magkahiwalay kami rito na yan. So, I mean, meron pa ritong divider. Ang isip ko talaga, hindi ganito. Akala ko talaga, yung isang upuan lang ng ganyan. Tapos may iba kaming makakatabi. So, dito dalawa lang kami. Is, dagdag kung bakit mas magiging komportable siya. Meron siya ditong footrest. Ayan. So, mas komportable talaga siya. And then, meron ditong lalagyan ng bottled waters. Pero, ang problema, hindi kasya yung nadala namin. Kasi hindi siya pang 1 liter. 1 liter yata yung dala namin. And then, eto meron pa dito. Ano tawag dito? Food tray ba? Table. O, basta ganun na yun. Folded table. Oh, basta folded table. Kung ano man yung tawag So dyan. So far, so good. And then, ngayon naman, titignan natin kung may wifi. May wifi ba? Okay, check natin. Diba? Kasi kung may wifi, talagang maganda na talaga. Merong open wifi. Tingnan natin kung magkoconnect. Guys, meron siyang wifi pero kailangan nyo ng Indian number. Kaso nga lang, yung wifi ibibigay sa inyo, good for 34 MB lang. Hindi siya pang whole journey. Yes, so parang ano lang siguro, pang tourist na parang pang map lang. So okay na rin yung para matrace ninyo kung nasaan na kayo or kung malapit na kayo sa may destination. Guys, it's anong oras na? 601. 6:01 and umaandar na kami guys. O di ba? On time siyang umalis. O late lang ng 1 minute. Patawarin na natin, may grace period. Isip namin ni Enzo, maaga kunin naming oras para just in case hindi sumunod sa may time, maaga pa rin kaming makakarating ng Agra before lunch. Pero look, ang aga naming umalis, sakto, or 6:01. So, ang tignan natin kung talaga makakarating tayo ng before 8 kasi 7:50 dapat nandun na tayo. Ito na yung aming free water. Meron naman palang water at nagbaon pa kami. At yung binaon pala namin guys, kaya naman pala hindi ko makasya. Hindi pala 1 liter. 2 liters pala yung baon namin. Takot na takot kami mauhaw. Yes, dumating na yung food natin. Ano yung food natin? Ayan, meron silang provided na snacks pa lang pala to. Hindi ko alam kung ito yung pinaka-food. So, meron ditong cookies. Ayan, may cookies. And then, ano to, bes? Creamer. Merong coffee, creamer. So, hindi namin alam kung ito na yung kasama sa may meal or pangkalahatan to. Yan, magtitimpla tayo ng coffee, magko-coffee tayo na nandito sa train. Ang dami naming na-experience na first time. Never naman kaming naka-coffee sa may loob ng train at nakakain. So, lahat ng to, first time namin gagawin. Now guys, punta naman tayo sa may CR nila. Dalawa yung CR dito. Isang Indian style and then isang Western style. So, pasok na kaagad tayo sa may Indian style muna tayo. So, okay naman, may mirror, merong hand soap, merong faucet, and then, eto, meron din namang flash. Pero ito nga yun, no, yung Indian style. Ayan. Actually, kahit sa may Thailand, may ganyan eh. Pero, ang okay naman, merong bidet. Ayan. Pero hindi ako komportableng maupo sa ganyan, guys. Ito na tayo sa may Western style. Ayan. Meron din naman silang soap dispenser, may faucet, may tulo, pero ang hina. So, di ba? Hindi ka pwedeng maghilamos. Tapos, ito yung pinaka-toilet. And then, meron din namang flush. So, ayan, flash siya. So, ito, mas komportable siyang gamitin kasi diyan tayo sanay. And then, may bidet na yung bidet ay mas malakas pa kesa sa may tulo ng faucet. Guys, after 2 hours, nakarating na tayo sa may Agra. So, supposedly, 1 hour and 50 minutes. Pero, ganun talaga. At least kung nagalay man kaunting-kaunting oras. Nandito na tayo. We are so excited. Siyempre, kaya tayo nandito. Sabi nga nung magnificent Taj Mahal. Ito na yun. Ang nakakatawa, hintay kami ng hintay ng pagkain. Hindi namin alam kung yung pagkain ba na isinerve sa amin yun na yun. Pero hindi, ipinapili kami kung non-veg or veg eh. Piling ko hindi lang naibigay kasi akala siguro nyo malayo kami. O anyways, ang binayaran lang naman namin sa may train ay 470 pesos. And to be honest pretty decent na yun. Charot, pretty decent. Nakakatawa yung pretty decent. Alam mo, halatang hindi ko ginagamit lagi yung word na yun.
Good morning everyone! So ngayon naman pabalik na tayo ng New Delhi from Agra. And then ito naman ipapakita naman namin sa inyo yung isa pang klase ng train na sasakyan namin. Yung una yung nakita para kasi siyang ano ba tawag doon? Parang executive class, parang something like that. Parang business class yata O, yun. parang ganon. So, nakuha lang namin siya ng parang 470 pesos. And then, ito naman, ano siya, para siyang two-tire ang tawag nila. So, niresearch ko kung ano ibig sabihin ng two-tire, para naman siyang double deck. Basta ganun, ipapakita namin sa inyo mamaya. And then, ang nagtataka kami kung bakit siya mas mahal. So, parang ito mga 550 pesos. So, syempre, para makita nyo or ma-differentiate nyo yung trains, iti-train tour uli namin kayo. So, ganun lang siya. Papakita namin sa inyo lahat. And ito, ang kaibahan pa, mas mahaba siya. Parang 3 hours and 30 minutes siya. Unlike yung una namin nasakyan, 1 hour and 50 minutes lang. Express talaga yun, no? Yes, express train kasi talaga siya. So, let's see later. Guys, ayan yung nakakaloka dito. Oh, di ba? Nasa may train station tayo. Tapos, may mga monkey. Yun nga pala yung kaibahan dito sa may India. Alam nyo, kaya minsan mabaho talaga siya. Kasi naghahalo yung tao at saka yung hayop sa iisang lugar. Tara, lakad tayo. Ito yung itsura niya. Dito yung tinatawag na one tire. Kasi dito, tag-isa lang. And then, ganito yung sa amin. Ito yung two tire. Kasi, dalawa sa baba, dalawa sa may taas. So, ayan ang itsura niya, guys. Guys, ayoko na ipakita sa inyo yung kabilang toilet, yung pang-Indian. Ay, nako. So, ito yung western. So, ayan naman, meron namang flush. And then, ito yung pinaka-toilet. Okay naman, mas tolerable. Tapos, merong bidet. Ito na yung aming upuan. Actually, hindi siya upuan. Di ba sabi namin sa inyo, parang double deck siya. So, ito yung itsura niya. Dito kami ni Enzo sa may itaas pareho. So, tara na. Akyat na tayo. First time na naman tayo ng India. Struggle is real, guys. Yeah. Para akong gumagapang, guys. So, lakad lang tayo dito. So, ito na yung itsura niya. Ganito lang siya kaliit. Pwede ka namang maupo. Kaya lang syempre, pag nakaupo ka, hindi masyadong komportable. Kasi tignan nyo. Kung mauuntog na. Pero air-conditioned naman siya. Guys, ma-under na tayo. To be honest, I don't know why, kung bakit mas mahal siya. Siguro ba kasi makakahiga ka dito. Actually, yun lang yung magiging advantage kung talagang malayuan kasi pwede kang makahiga. And then ito, makikita niyo, meron na rito kumot. Meron nang naunang humiga sa akin dito. I mean, bumaba na siya siguro dito sa may station na to. So, ayun siya. So, hindi na siya napapalitan. Yan na mismo yun. So, syempre, hindi ko naman yan higaan. So, for the next 3 hours and 30 minutes, ito yung magiging bahay natin. So, ayan guys, kung nakikita nyo, meron naman parang magpapalit. Ganoon naman pa rin. Pero, syempre, di ba, sana bago kami sumakay, pinalitan na. Kaloka. Yes, meron naman magpapalit. Gulat na gulat sa Enzo. Kamusta? Grabe hirap umakit. Ito yung situation namin yung dalawa ni Enzo. Nakakaloka. Ito yung magiging situation namin for the next 3 hours and 30 minutes. Yeah, another first experience namin sa buhay namin. And of course, dito sa India. Ito yung tinatawag na two-tire train. Ito pala siya. So yeah, I think sila sanay naman sila. Bakit hindi? Actually guys, sa totoo lang, meron kasing mga kalahi nila na na kulang sa manners and etiquette. For example, ngayon nandito ako 'di ba sa may taas. Ayoko lang ipakita kasi baka ma-jompal ako. Biglang may nagpatong ng ano ba tawag yun sa in Tagalog? Telepono nila kasi nag-charge. Paano ako makakahiga if ever nandoon yung cellphone, di ba? So, yun lang talaga yung problema. Actually, maraming mababait. Pero, minsan kulang sila sa may manners and etiquette. Ito na yun. Ako na yung nag-adjust. Nahiya na ako. Kasi yung cellphone, nasa paa ko.
Ayan. So, kung doon ako uulo, baka mamaya, di ba? So, alam nyo na, bandang huli, kailangan ko pang mag-ingat. Kasi pagka nalaglag ko yan or nasipa ko yan, Diyos me, baka biglang kasalanan ko pa. So, anyways, ito siya. So far, siguro mga 5 minutes na kaming umaandar. 5 minutes pa lang. Pero feeling ko mga 1 hour na. Hindi komportable naman, to be honest. Siguro komportable siya if kilala mo yung nandito sa may pinaka-area na to. Para kasi itong may division. So, ganun. So, kung kilala mo yung nasa ibaba mo, tapos kilala mo yung nandito, ayan, katulad niya si Enzo. So, okay kami, komportable. Pero yung nasa ilalim kasi hindi namin kilala. So, ganun siya. Pero sila parang sanay na sanay sila. Kasi parang whole family sila eh. Guys, ayan na, umaandar na tayo. Actually, medyo inaantok na ako. Kasi in fairness, to be honest, malamig naman siya. Buti nga naka-jacket ako eh. Na-jacket ko na forever nyo nang makikita sa series na to. Sabi ko naman sa inyo, mga 10 times nyo itong makikita dito, overexposure to. But anyways, sige, ganito na lang. Habang hindi pa naman kami natutulog, mag-story time muna tayo. Or maybe mag-true or false tayo. Kumbaga, ano ba yung mga naiisip natin about India? Totoo ba siya o hindi based sa amin? So, simulan na natin. Unang-una, amoy kilikili ba sila? May talk po ba sila? To be honest guys ha, wala pa kaming naamoy. So it's false. Wala pa talaga. Ang dami na naming trains na nasakyan. Kahit dun sa may metro, tapos yung papunta dito, at ngayon pa uwi, wala kaming naamoy. Pero, ang sobrang nakakahilo sa amoy nila, yung nganga. Kasi mahilig silang magnganga guys. Lalo na dito sa may Agra, lahat ang pupula ng ngipin, ang pupula ng dila. Tapos pagka kinausap ka nila, oh my gosh, Diyos ko, grabe. Sa sobrang hindi kaaya-aya yung amoy. Minsan gusto ko na himatayin. So, ganun siya. Next question naman, marumi ba sila talaga sa katawan at sa may paligid? So, sa Enzo naman ang sasagot niya. Okay, it's true guys. Kasi ilang beses na ako nag-try mag-CR sa mga public CR nila or even sa mga railway trains na CR. Guys, grabe guys. Sobrang dumi, nangingitim yung mga paligid ng CR nila. Tapos may something na amoy na di taga kaaya-aya. So sa gano'n guys, totoo talaga na medyo madumi talaga sila. I-add ko pa guys ha, kasi alam niyo ba dito sa may India, naghahalo na kasi yung tao at saka yung mga animals. So kumbaga, sa may isang community, mayroong mga lakad lang na lakad na kambing, na baka, tapos may mga unggoy, may aso. Kaya grabe yung amoy. Ang dami niyong makikitang jackpot sa daan. Kaya dapat kapag naglalakad kayo, tumitingin kayo. Kasi kapag hindi, may matatapakan kayong jackpot. Para kayong nanalo sa loto. Tapos manghuhula ka kung ano yung jackpot na yun. Kung sa tao, sa baka, o sa kalabaw. And isa pa, guys, sila ng pwede ba itong sabihin, yung dura sila ng dura kahit saan. Uy, sorry sa mga kumakain dyan, pasintabi muna sa inyo. So, gusto lang talaga namin i-share sa inyo yung mga namin, experience namin dito sa India. So guys, pagdating naman sa may pagkain, safe ba dito sa pagkain? Talaga bang marumi ba silang mag-prepare ng pagkain? The answer is yes na yes. Alam nyo guys, hindi naman sa pag-uumo siguro na nga, di ba, alam nyo naman na nanggaling kami sa may food poison, lalo na ako, katagal ko nakarecover, never pa kaming kumain sa labas. Sa kinakainan lang namin dito, McDonald's, KFC, Burger King, yung puro ganun. At least baka may chance na kahit papaano, hindi naman siya ganun kadumi. So kung sa may Kathmandu nabawasan ako ng 10 kilos, pakiramdam ko rito nabawasan ako ng 25 kilos. Oo. Feeling ko yung bewang ko na lang, pang iba na alawi, 22 na lang. So ganun talaga siya. So yun, yes, ganun talaga, madumi talaga sila. Siguro guys, ito yung last true or false question natin. Mga manloloko ba sila? Wag naman siguro nating lahat yan guys. Usually mga nanloloko lang naman dito yung mga agent, mga driver, kasi gusto talaga nilang makalamang in terms of money. Pero yung mga locals naman, mababait naman sila. Kung saan tinanong mo sila, sasagot naman sila ng maayos sa'yo. Lalo na yung mga locals na nasa tourist destination ha. Guys, ang dami na naman naming hanash. Tinamaan na ako ng antok. And then nakakaya namin yung mga nasa ilalim namin. Baka mamaya gusto pala nilang matulog. So mabuborlogs na rin muna kami. And magkita-kita tayo sa may Delhi. Guys, finally nandito na tayo sa may Delhi station. Nakikita niyo ba sila guys? Oh? Diyan na sila kumakain. Nakalatag yung pagkain nila sa may pinakalapag. So, kamusta yung experience?
Actually, obvious naman siguro sa boses namin, nakatulog kami guys, promise. Yung kanina chikahan natin nakatulog na kaagad kami. So meaning, komportable siya. So hanapin lang namin yung panibago naming hotel dito sa Delhi. And then mamaya, isa-summarize na natin yung mga naging experiences namin doon sa may dalawang klase ng train na nasakyan namin. So guys, papunta na tayo sa ating hotel. So ganyang karami talaga ang tao dito sa New Delhi. So dito pa lang, kitang-kita mo na talaga kung gaano karami ang population nila. Ganyan talaga. Ganyan karami yung araw-araw makakasalubong mo dito kapag nandito ka sa may Delhi. Guys, eto na yun. So, kamusta nga ba ang trains dito sa may India? So, ganito na lang sasabihin ko sa inyo. Yung mga napapanood natin, na siksikan, na nakatayo sila, na nandoon sila mismo sa may pinto, lahat yun, kaya sila nandoon kasi choice nila yun. Yun lang yung masasabi namin sa inyo. Kasi dito, yung mga trains, meron siyang class. For example lang, so ikaw yung pipili kung saan mo gustong sumakay. For example, yung una naming sinakyan, nakita nyo naman, ang tawag doon, executive. Napaka-komportable. Yun nga, nakaupo pa kami, and then fast train talaga siya. 2 hours lang, nandun na kami sa may destination. And then, yung pangalawa namang sinakyan namin ay sleeper bus. So, yun naman, feeling ko, mas convenient siya doon sa mga malalayo or overnight yung biyahe. 24/7 nga pala ang trains dito. So, yun. So, kami kasi 3 hours lang. So, parang lugi kami doon. Mas mahal siya, wala pang tubig, ganyan. Pero nakatulog kami. So, ganun siyang ka-convenient and ganun siyang kakomportable. Lalo na, yung nasa may ibaba namin, isang station lang, bumaba na kaagad sila. So, ano ba yung pinaka masasabi namin sa inyo about trains dito sa may India na nandito kami ngayon? Ganito kasi, alam nyo guys, yung vlogging talaga, minsan talaga, kailangan siya ng exaggerated reaction, ganyan. So, kaya nga sinasabi namin sa inyo, kami kasi nahihiya kami mag-exaggerate, kaya hindi namin siya ginagawa. For example, bago kami rito pumunta, meron kasi kaming gustong gawin, yung sasakay nga sa mga public transport, ganyan. So, meron kaming ginawang reference, foreign vloggers to guys, mag-asawa, yun yung clue. Charot! So, alam nyo, yung sinakyan niya, yung parang yung man tuktok, yung parang nagpapadyak. Tapos ang OA nung reaction. Tapos guys, in reality, hindi naman ganun. Kasi ang bagal naman ng takbo nung padyak. Maniniwala pa ako kung tuktok yun. So sa tuktok, yes, grabe talaga. Kasi wala ka rito maririnig kundi busina, ganyan. So ang ibig lang namin sabihin, sa may vlogging kasi, kung ano yung pinakapatok, yun na yung gagawin. For example, meron niyang vlogger na 1 million views. Ang ginawa niya, siksikan yung sa may trains. Tapos nagustuhan ng mga manonood. Tapos ako, vlogger din ako. Gusto ko magkaroon ng malaking views. Ang titignan ko, yung views niya 1 million. So ang gagawin ko, doon din ako sasakay sa may train na yon para sure ako na magiging malaki yung views ko kapag pinalabas ko siya. Which is, hindi yun yung totoo guys. Kayo yung mamimili ng trains na sasakayan ninyo. Kung gusto nyong nakatayo kayo, kung gusto nyong makipagsiksikan kayo, kung gusto nyong nakaupo kayo ng kampante, kung gusto nyong mahiga kayo ng komportable, kayo yung pipili. Kayo yung pipili ng trains na bagay sa way ninyo mag-travel. So, hindi lahat ng napapanood natin sa may vlogs, sa may mga movies ay totoo. Kami mismo ang naka-witness nun. So, ayan. So, maraming salamat po. And sana po, kahit papaano, di ba, nabubuksan namin yung mga mata ninyo at mga isip ninyo pagdating sa India. Kasi ang dami nating hindi alam tungkol dito sa bansang. So, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating India Travel Vlogs. Bye everyone!